Ang mga bida ay nasa isang bangka na naglalayag patungo sa isla ng Duford. Napansin ng lahat na ang dagat ay napakaganda at mapayapa. Inaasahan ni Ginoong Bryony na makakarating sila sa isla ng Duford mamayang gabi, kaya natuwa si Ash dahil magkakaroon na siya ng gym battle bukas. Inilabas ni May ang kanyang Torchic at Wurmple, inilabas naman ni Ash ang kanyang Talo at Trico, habang si Brock naman ay inilabas din ang kanyang Fortress at Lotad para magsaya. Sinusundan ng Team Rocket ang mga bida gamit ang kanilang submarine at nang makitang bumibilis ang bangka, lalo pa nilang binilisan ang pagpipidal para makahabol. Habang nagpapahinga ang mga Pokemon, naisip ni Max na sila ni May ay pwedeng lumangoy muna saglit. Pumayag si May sa ideya, habang may alam naman si Ginoong Bryony na lugar kung saan pwedeng magpalamig. Ipinaalala ni Ash sa kanila na baka mahuli siya sa gym battle, pero ipinaalala ni Max kay Ash ang laban ni Pikachu kay Roxanne at sa nosepass nito, at sinabing hindi dapat ni Ash masyadong puwersahin ang kanyang sarili at ang kanyang mga Pokemon na lumaban agad. Napagtanto ni Ash na tama si Max kaya pinayagan niya ang lahat na magkaroon ng oras para magpahinga. Lumiko ang bangka patungo sa isla kung saan sila magpapahinga. Nagising si Pikachu at pumunta sa balikat ni Ash. Gayunpaman, mayroong gumagalaw patungo sa kanila. Nagtanong si Brock kung anong isla ang kanilang pupuntahan, pero sumagot si Bryony na ang isla ay walang pangalan. Inamin ni Bryony na nahanap niya lang ang lugar na ito nang hindi sinasadya noong siya ay bata pang mandaragat at pumupunta siya rito paminsan-minsan. Biglang lumabas si May mula sa cabin, suot ang kanyang swimsuit na binili niya sa lungsod ng Rustboro. Matapos tumalo ni May sa tubig, sumisid din si Max. Habang nagsasaya sina May at Max, nagtanong si Brock kung sino pa ang maliligo sa tubig. Sumang-ayon si Ash at ang mga Pokemon, maliban kay Torchic, na isang Fire-type Pokemon. Biglang napahamak sina May at Max dahil pinalibutan sila ng isang grupo ng mga Sharpedo. Kumapit sina Max at May kay Pico para ilayo sila, habang inaatake naman ng Talo ni Ash ang mga Sharpedo. Isang Sharpedo ang umatake kay Max, at dahil sa rough skin nito ay bahagya siyang nasaktan. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para atakihin ang Sharpedo, habang sina May at Max naman ay nakabalik sa deck ng bangka, pero nasira ang kanilang mga swimsuit. Inatake ng mga Sharpedo ang bangka ni Bryony, kaya nawala ng balanse ang lahat. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagbigay daan para maidaong ni Ginoong Bryony ang bangka sa isla. Noong gabi, naghahapunan ng mga bida at kinakain ang niluto ni Brock. Napagtanto ni Ash na ang pagkakamping sa isang walang taong isla ay maaari din palang maging masaya. Nakita ni Bryony ang ilang Sharpedo at ipinaliwanag na nagsisilbing lookout ang mga ito habang ang iba naman ay nagpapahinga lang sa malapit. Ipinaliwanag din ni Brock at Bryony na ang mga Sharpedo ay karaniwang mapag-isa at bihirang mag-organisa sa isang grupo. Naisip ni Ash na dapat nilang labanan ang mga ito, pero ipinaalala ni Max sa kanya na 8 lamang ang kanilang Pokemon. Naisip ni Brock na ang pinakamalaki lang ang dapat nilang labanan dahil ito ang pinuno ng mga Sharpedo. Kapag natalo ang pinuno, naniniwala si Brock na susunod na ang iba sa kanilang mga utos. Dumating ang Team Rocket malapit sa isla sa pag-asang may makikita silang supply doon at makikita din nila ang mga bubuwit. Gayunpaman, inatake sila ng isang Sharpedo. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper na gumamit ng Poison Tail. Nagawa ng Sharpedo na tamaan ng Suviper na gumanti naman ng Poison Tail. Ngunit, ang ibang Sharpedo ay gumamit ng Headbutt para patalsikin ang Team Rocket. Kinabukasan, hinila ni Talo at Pico sina Ash at Pikachu na nakatayo sa isang balde para makuha ang atensyon ng mga Sharpedo. Nang umalis ang mga Sharpedo maliban sa pinuno nito, hinila na ni Ginoong Bryony, Max, at May ang lubid para maglagay ng kahoy na bakod. Gayunpaman, inatake ng Sharpedo ang bakod, kaya nahulog si May sa tubig. Sumugod ang Sharpedo kay May, pero inilabas ni Brock ang Lotad para pigilan ang atake. Bumalik sina May at Ash sa pampang. Kinagat ng Sharpedo ang Lotad ni Brock pero walang pakialam ang Lotad. Inutusan ni Brock ang Lotad na gumamit ng water gun sa Sharpedo. Inutusan ni Brock ang Lotad na ulitin ang atake pero tumigil ang Lotad, laking gulat nila nang biglang bumagsak ang Sharpedo sa tubig. Sa masusing pagsusuri, napansin ni Brock na nalason pala ang Sharpedo. Hinala ni Max na baka nakipaglaban ito sa isang Tentacruel. Binigyan lang ni Brock ng pagkain ng Sharpedo dahil wala siyang medical supply para gamutin ang lason. Sa tingin ni Ginoong Bryony ay mahusay pa rin ang ginagawa ni Brock. Noong gabi, nakita ni na Ash, May, Max, at Ginoong Bryony na inaalagaan pa rin ni Brock ang Sharpedo. Kinaumagahan, nagising ang Sharpedo at nagalit nang makita ang Lotad, pero naalala nito na ginamot ni Brock ang kanyang lason kaya bumalik na lang ito sa pagtulog habang yakap si Brock. Biglang nasira ang bakod dahil sa Magikarp submarine ng Team Rocket at nahuli nito ang Pikachu ni Ash at ang Sharpedo sa isang lambat. Lumabas ang Team Rocket sa submarine at binanggit ang kanilang motto.
Ipinaliwanag ni Brock na nalaso ng Sharpedo at nanghihina pa ito, kaya nalaman ni Jessie na gumana pala ng maayos ang poison tail ni Viper. Ikinagalit ito ni Brock pero iginiit ng Team Rocket na ang Sharpedo ang unang umatake sa kanila. Palihim na lumapit ang Lotad sa submarine at gumamit ng Razor Leaf para palayain ang mga Pokemon mula sa lambat. Gagamit na sana si Pikachu ng Thunder, pero pinatigil ni Ash ang atake dahil nasa likod na ng submarine ang buong grupo ng mga Sharpedo. Gumamit ng headbutt ang mga Sharpedo kaya tumalsik ang Team Rocket. Lumapit ang mga Sharpedo kay Brock na nagsimulang magpanik dahil sa kanilang rough skin ability. Ngunit, walang naramdamang sakit si Brock dahil nagpapasalamat sa kanya ang mga Sharpedo. Ipinaliwanag ni Ginoong Briny na hindi na umeepekto ang rough skin ability ng mga Sharpedo sa mga taong kaibigan nito. Hinaplos ni na Ash, May, at Brock ang mga Sharpedo dahil alam nilang kaibigan na nila ang mga Pokemon na ito. Kalaunan, nakarating na ang mga bida sa bayan ng Dewford sa isla at nagpaalam na sila kina Ginoong Briny at Pico na tutuloy na patungong lungsod ng Slateport. Nagpaalam din ang mga bida sa mga Sharpedo habang inihahanda naman ni na Ash at Pikachu ang kanilang sarili para sa gym battle bukas. Lumabas sina Ash at Pikachu sa Pokemon Center para pumunta sa gym, kung saan magkakaroon si Ash ng pangalawang laban para sa kanyang susunod na badge. Sina Brock, Max, at lalo na si May ay medyo inaantok pa dahil masyado pang maaga at nadala pa nga ni May ang kanyang unan. Nakarating ang mga bida sa gym na may karatula ng Machamp at Machop sa harap nito. Hinala ni Brock ay isa itong fighting type gym at naalala niya si Chuck na isa ring matinding kalaban. Kumatok si Ash sa pinto at may mga babaeng lumabas na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nakipag-flirt si Brock sa mga babae habang isang lalaki naman ang lumapit kay Ash, at sa gitna ng pagpapakilala ay nalaman nilang ito si Broly, ang gym leader. Tumanggi si Broly na labanan si Ash ngayong araw dahil lumalaki na ang mga alon na kailangan niya para makapag-surf. Ikinagalit ito ni Ash dahil naglakbay pa siya ng malayo para lang hamunin ito. Sinabi naman ni May na kahit ang isang gym leader ay dapat ding mag-enjoy paminsan-minsan at tumakbo palayo kasama si Brock na gustong makipag-flirt sa iba pang mga babae. Napagtanto ni na Ash at Max na wala na silang magagawa kundi pumunta na lang sa dalampasigan. Sa isang beach shop, may dalawang taong humihingi ng serbisyo pero lumitaw ang Team Rocket at binigkas ang kanilang moto. Binigyan nila ng 2 soda ang mga turista na agad tumakbo dahil sa takot sa Team Rocket. Nainis si Meowth nang mapansin niya ang mga bugwit sa dalampasigan at sumigaw na dapat nilang mahuli si Pikachu. Naghubad na ng damit si May para ipakita na suot na niya ang kanyang swimsuit, habang si Brock naman ay humahanga sa mga babaeng nagsusurf. Napansin nila si Broly na inilabas ang kanyang makuhita para makasama niya sa pag-surf. Lalong nainis si Ash nang makitang tinanggihan ni Broly ang kanyang hamon para lang makapag-surf. Sumigaw si Ash kay Broly na dapat siyang labanan nito, pero ikinairita ito ni Broly at sinabing hindi siya gagawa ng anumang laban ngayong araw. Nainis din si Makuhita, pero ipinaalala ni Broly na hindi ito dapat mawala ng balanse. Lumangoy si Ash patungo kay Broly na nabilib naman sa kanyang determinasyon, pero tinamaan silang lahat ng malaking alon. Nagmamadaling sumaklolo sina Brock, Max, at May para tingnan ang nangyari. Medyo nasaktan si Makuhita mula sa alon, pero si Ash ay hindi pa rin sumusuko sa paghingi ng laban habang umaahon siya mula sa buhangin. Biglang hinuli ng Team Rocket si Pikachu gamit ang lambat. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero nakuryente lang nito ang kanyang sarili dahil hindi tinatablan ng lambat. Tumakas ang Team Rocket gamit ang bangka, pero sinundan sila ni Makuhita at binangga ang kanilang sasakyan para palayain si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palayo. Muling humingi si Ash ng laban kay Broly at pumayag na ito. Iniisip ni May kung ano ang strategiya ni Ash, pero hinala ni na Brock at Max na wala talagang plano si Ash. Pinayuhan ni Brock si Ash na dapat siyang gumamit ng Flying type Pokemon dahil Makuhita ang gamit ni Broly. Sinabi ni Ash na alam na niya ito, gagamitin niya lang si Tailo at mananalo na siya ng badge ng walang hirap dahil naniniwala siyang madali lang naman talunin ng isang surfer dude. Sa battlefield, inilabas ni Ash si Tailo habang inilabas naman ni Broly ang kanyang matchup na nang tingnan ni May sa kanyang Pokédex ang abilidad, ay nagsimula siyang mag-alala kung maipapanalo ba ito ni Ash. Nagsimulang gumamit ng wing attack si Tailo at tinamaan si Matchup, pero tumayo lang ito. Paulit-ulit na umatake si Tailo pero hindi nasaktan si Matchup dahil sa taas ng endurance nito at inaabsorb lang ang mga atake. Gumamit si Tailo ng quick attack pero gumamit si Matchup ng cross chop at tinalo si Tailo. Napansin ni Brock na ang pagtanggap ni Matchup sa mga atake ay parang katulad sa konsepto ng pagtayo sa ibabaw ng surfboard para magkaroon ng kontrol sa paligid. Pinayuhan ni Brock si Ash na baguhin ang kanyang estratehiya. Iniisip ni Ash na mapapagod din si Matchup kalaunan kaya itinuloy niya ang kanyang plano. Inilabas ni Ash si Trico at gumamit ng pound. Inaabsorb ni Matchup ang mga pound attack pero napapagod na ito.
Gumamit si Trico ng quick attack pero iniwasan ito ni Matchup. Matapos iyon, gumamit si Trico ng pound at tinalo si Matchup. Humanga si Broly, habang suspetsya naman ni Brock ay nanalo lang si Trico dahil pagod na si Matchup at ngayon ay pagod na rin si Trico. Inilabas ni Broly si Makuhita at gumamit si Trico ng pound, pero inaabsorb lang din ni Makuhita ang mga atake. Sobrang napagod na si Trico kaya pinagamit na lang ito ni Ash ng quick attack, pero malubhang nasaktan si Trico dahil sa vital throw ni Makuhita. Gumamit si Makuhita ng arm thrust at napabagsak si Trico, pero tumayo pa rin si Trico at gumamit ng pound. Gayunpaman, gumamit si Makuhita ng seismic toss at muling napabagsak si Trico. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo pa rin si Trico. Kasabay ng pagtayo ni Trico, nag-evolve si Makuhita bilang isang Hariyama. Sinabi ni Brock at Broly na masyado nang pagod si Trico at wala na sa kondisyon para lumaban, pero tumanggi si Ash na sumuko, kaya inutusan niya si Trico na gumamit ng pound, pero sinalag lang ito ni Hariyama at gumanti ng knockoff. Tumalsik at tumama sa pader si Trico kaya tuluyan na itong natalo. Humanga si Broly kay Ash, pero pinayuhan nito si Ash na dalhin na agad si Trico sa Pokemon Center. Nangako si Nurse Joy na gagaling si Trico, pero hindi siya natuwa na pinilit ni Ash si Trico na lumaban ng husto at pinayuhan si Ash na wag nang piliting lumaban ng lampas sa limitasyon ang kanyang Pokemon sa mga susunod na laban. Sumang-ayon sina Brock, May, at Max kay Nurse Joy na dapat alam ng isang trainer ang limitasyon at marunong sumuko kapag hindi na maiiwasan ang pagkatalo. Pero nagalit si Ash sa kanyang mga kaibigan at sinabing siya at ang kanyang Pokemon ay nagsumikap ng husto at malapit na sana ang panalo, pero ninakaw ito ng isang lalaking mas gustong mag-surf kaysa magsanay. Sinabihan ni Brock si Ash na tumigil na, pero sinigawan lang siya ni Ash na tumahimik at tumakbo palayo kasama si Pikachu. Habang naglalakad sa dalampasigan, napagtanto ni Ash na hindi niya dapat pinilit na lumaban ng husto si Trico. Nakita ni Ash sina Broly at Hariyama na nagsusurf. Sinabihan ni Broly ang kanyang Hariyama na mag-focus sa mga alon para mapabuti ang balanse nito. Naisip ni Broly na kung nag-focus lang si Ash at pinag-isipang mabuti ang kanyang mga atake, baka natalo pa sila nito. Nang matapos sina Broly at Hariyama na mag-surf, lumapit si Ash kay Broly. Inamin ni Ash na nagkamali siya tungkol sa pag-surf, kaya ipinaliwanag ni Broly na ang pag-surf ay isang magandang paraan para palakasin ang mga binti at pagandahin ang balanse ng tao at Pokemon habang nag-e-enjoy sila rito. Dumating ang mga kaibigan ni Ash at narinig na pinapayuhan ni Broly si Ash na magsanay pa sa isla sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kalikasan. Lumapit si Ash kina Brock, May, at Max at humingi ng tawad sa mga nasabi niya kanina. Gusto ni Ash na manatili pa sa isla para magsanay, isang ideya na sinang-ayunan naman ni Brock, May, at Max.